bukas, oh, bukas puwede na pong damputin ano, si Pastor Kibuloy, mga kababayan. Alam niyo po, mga boss, chief amo, sir, 'no, kumbaga Senado at Kongreso, mga kababayan, yung hindi inatenan ni Pastor Kibuloy, eh. Yung sa Senado po is yun po yung mga kaso kila Karen ba yun o alias Rene? Tapos yung sa Kongreso naman, mga kababayan, ay yung sa SMNI 'no, yung patungkol po sa SMNI, mga boss, chief amo, sir. So, yun na nga po, effective na po sa Lunes, bukas. Oh, dahil Sunday ngayon, bukas yung pagpapahagilap o yung pagkuha kay Pastor Kibuloy 'no, ng Sergeant at Arms ng Kongreso, mga kababayan. So, sabi ko, naku po, ano kaya 'no? Ano kaya ang hakbang na naman nila 'no, nung kampo ni Pastor Kibuloy, mga kababayan, 'no? Ano po kaya ang hakbang nila? Una, magtatago. So, dahil nga po simula't sapul naman po, simula't simula sa umpisa, sabi nga nung isang kongresista, "Lagi namin silang pinapatawag pero hindi sila dumadalo." Ang sagot naman nila 'no, I believe yung sagot nila, eh, para sa Kongreso at Senado, mga kababayan, 'no, wala namang kahihinatnan yan, eh. Walang silbi yang, kumbaga gano'n ang pagkakaano ko, mga bossing, eh. Gano'n po yung pagkakaanalisa ko, pagkakaintindi ko, wala namang silbi kay Pastor Kibuloy yung pagdalo sa Senado o sa Kongreso, eh. Gago! So ngayon, napaisip ako, sila po kaya, eh, basta-basta na lang susuko? Sila po kaya, eh, talagang kapagka pinuntahan kung saan man, 'no, kung nasaan man si Pastor Kibuloy, eh, hindi sila basta-basta susuko at baka posible pa 'no, na manlaban, mga boss. Eh, hindi po natin maaalis sa isipan natin 'yan kasi 'yan yung mga option, eh. It's either na kusa silang susuko 'no, or, posible naman laban. 'No, kahit naman po alam natin na pastor at mabait daw po ang anak ng Diyos, eh, hindi pa din po natin puwedeng alisin 'yun sa listahan ng ating, mga option, mga kababayan. Pangatlo, may pangatlo pa ba? Um, Pangatlo, magtatago, patuloy na magtatago. Ano sa tingin ninyo, mga kababayan, susuko agad, 'no, dahil siguro bilang respeto sa nagpapatawag sa kanya, 'no, um Monday, eh, "O eto si Pastor Kibuloy, ako 'no, inihahain ko ang aking sarili sa inyo dahil inyo ako pinapatawag. Bilang paggalang ko 'no, sa Kongreso ng Pilipinas, ako ay susuko ng mahinahon." Yan yung option number one. Number two, 'no, eh, posible na manlaban, posible na manlaban. Lalo na po kung totoo yung sinasabi ni alias Rene, mga kababayan, na may mga barel daw po, possible 'yan, 'no? At ang pangatlo ay tuluyan ng magtatago si Pastor Kibuloy. Kung magtago man, mga bossing, naiisip ko is lalabas ng bansa, 'no? Lalabas ng bansa pero hindi gagamitin yung chopper, hindi gagamitin yung mga kung ano man ang meron siya na panghimpapawid, hindi niya gagamitin yun kasi madali po siyang mahuli dun, madali po siyang makuha dun, eh, mga kababayan. So iniisip ko possible backdoor 'no, kung sakali na talagang hindi sumupot at hindi respetuhin ang patawag 'no, ng Kongreso, mga kababayan. So nung nakita ko naman po, mga bossing, yun pong paglalagakan, ayan, paglalagakan, ayokong banggitin yung pagkukulungan, sige na nga, pagkukulungan. Gago! 'No? Nung nakita ko naman po, mga kababayan, maganda naman po. Ano, 'di ba, Ate Jocelyn Herrera, maganda po yung pagkukulungan. Iris Ledesma, oh, nakita niyo na ba yung pagkukulungan? Abelina Galarce, nakita niyo na yung pagkukulungan? Jonathan Aguil, Renato Hacusalem,
Irish Ledesma, Christian Suarez. Maganda po mga kababayan, kumpleto po, 'no? Parang yung paggamit ng cellphone, kung hindi po ako nagkakamali, may 30 minutos na papayagan na gumamit si Pastor Kibuloy kung sakali, 'no, na respetuhin nila yung patawag ng Kongreso at Senado, puwede siyang gumamit 30 minutes ng cellphone mga kababayan, 'di po ba? At eto po, puwede pang ipakiusap yun, mga bossing. Sabi ni Tina B, bounty hunter na katapat niyan. Naku po. Palagay ko dito sa 154 viewers, kasama ko kayong hindi pupunta sa langit. Magkakasama-sama tayo sa impyerno. Kasi Sana all. kasi lahat tayo mga kababayan, ang pakay lang naman natin marinig yung kanilang side, mga kababayan. At igalang nila ang Senado at Kongreso ng bansang Pilipinas, mga bossing. 'Di po ba? Kaso siyempre ang turing nila sa'tin, kalaban tayo, mga kababayan. So, lahat nga po, siyempre lahat po ng hindi, kumakampi o dumadaan kay Pastor Kibuloy, saan po ang punta? Sa impyerno. Sa impyerno mga kababayan. Kaya po dapat kayo tanggap niyo na po iyan. Ako tanggap ko na po mga kababayan kung sakali man totoo yung sinasabi ng Son of God. Sa impyerno ang punta natin mga boss. Gago! At hindi din puwede sa universe, dahil pag-aari din po ni Pastor Kibuloy yun mga kababayan, 'di ba? Para sa'kin, kung sila, naku, kung simula't simula pa lang po, 'no, nung etong mga patawag ng Senado, patawag ng Kongreso, inatinan na po nila 'yan, iginalang po nila ang Senado at Kongreso ng Pilipinas, mga kababayan. Sa tingin ko hindi aabot sa punto na ganito po, ano? Kasi nakita yung kawalang respeto sa kanila mga kababayan, Hinayaan lang nila, parang wala silang ano, dahil nga makapangyarihan kami, hindi namin pupuntahan 'yan. Gano'n ba? Parang mali po. Kaya ang iisipin ng taong bayan ngayon, naku 'pag hindi niyo napalitaw si Pastor Kibuloy diyaan sa Senado o sa Kongreso at 'pag hindi lumitaw, hindi niyo naipa-contempt o hindi niyo napahuli, mawawalang saysay po sa mata ng taong bayan ang Kongreso at Senado. Tama po ba ako o mali kayo mga kababayan? 'Di ba? Sana all. So ngayon sabi ni Ate Jocelyn tuloy, sabi nga ni Papa Q, lahat ng dadaan sa kanya sa langit pupunta, ayokong dumaan, 'di bale ng hindi sa langit siya mapunta. Sabi ni Juby Wright, baliktad, ang naniniwala kay Mang Labor, impyerno ang bagsak. Sabi ni Caroline, Diyos ko po mahabagin,